Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang mainit na issue dito sa mundo ng cryptocurrency. Ito po ay ang SEC or Securities and Exchange Commission laban kay Ripple at kung may posibilidad na ma-dismiss ang kanilang appeal. Ang topic na ito ay mahalaga dahil maraming investors at traders ang naghihintay po sa resulta nito. At ayan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, unang-una ay ano nga ba ang Form C at bakit ito mahalaga? Ang Form C ay isa po itong dokumento na dapat isubmit ng SEC upang ipaliwanag ang specific na bahagi ng kaso na nais po nilang i-appeal. Sa madaling salita, ito ay parang roadmap na nagsasabi kung saan patungo ang kanilang appeal. Kapag hindi ito na-submit sa tamang oras, maaaring ma-dismiss ang kanilang appeal. Ayon sa rules, dapat ay na-submit na ito noong October 16 or 17. 14 na araw mula noong nag-file sila ng appeal notice. Ano ang epekto ng hindi pagsumite ng Form C? Kung hindi po maipasa ng SEC ang kanilang Form C bago matapos ang deadline, may malaking posibilidad na ma-dismiss ang kanilang appeal. Ibig sabihin, hindi na nila magagawang ipagpatuloy ang kaso laban kay Ripple hanggang 2025. Nasa Form C na ang babala na kapag hindi ito na-submit sa loob ng 14 na araw, direkta po itong ma-dismiss ng korte. Ngayon ay ano ang reaksyon ng community ni XRP? May iba't iba pong reaksyon mula sa XRP community. Ang ilang community members tulad po ni Ginoong Stuart Alderoty, siya po ang CEO ng Ripple, at Sherry ay sinabi po nilang October 16 ang deadline. Pero ayon sa legal expert na si Ginoong Frederick Spooley, hindi dapat masyadong umasa ang mga tao. Ang mga appellate courts ay madalas na nagbibigay po ng leniency sa mga federal agencies. Ibig sabihin, kahit isang lame excuse lang mula kay SEC, ay maaring sapat na para pahintulutan pa rin ng korte ang kanilang appeal. Kaya, ayan. Ngayon ay ano naman ang implications nito? Ang pagkakaroon po ng tamang impormasyon tungkol dito ay mahalaga para sa mga investors at traders. Ang mga legal na developments tulad nito ay maaaring magdulot po ng malaking epekto sa presyo ni XRP at iba pang cryptocurrencies. Kaya mahalaga na maging alerto at handa sa anumang mangyayari sa market. Ngayon ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Sa tingin ko, ang sitwasyong ito ay isang halimbawa ng kung gaano kahalaga ang tamang dokumentasyon at pagsunod sa deadlines, lalo na sa mundo ng legalities at crypto communities. Ang bawat hakbang ay dapat na pinag-iisipan at may tamang timing. Ang mga ganitong laban ay nagpapakita po ng kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang strategy at pag-aaral upang magtagumpay. Kaya yan, ang laban po ng SEC at Ripple ay nasa critical na yugto. Ang mga XRP holders ay dapat pong maging alerto at handa sa anumang posibleng mangyari. Ang pagkakaroon po ng tamang kaalaman at tamang strategy ay mahalaga upang magtagumpay sa mundo ng cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.